Anong kalokohan to, Lucy? Anong sinasabi mong matagal na kayong hiwalay? Halos hapuin si Tita Maricel. May bahid na galit ang boses niya. Makahulugan namang nagkatinginan si Lolo Miguel at ang daddy ni Rafael. Nasabi na ni Lolo Miguel sa akin iyon. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang sinabi ni Lucy na siya ang nang-iwan kay Oliver. Bakit? Anong nangyari sa kanila noon? Tumayo si Lucy at nilapitan si Tita Maricel. Umiiyak at halos lumuhod siya. "Ma'am, I'm sorry." Tinangka niyang hawakan ng biyanan pero mabilis na pinalis ni Tita Maricel ang kamay. "Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Bakit hindi mo sa akin sinabi yan? Nito lang ay magkasama pa kayo. Niloloko niyo ba kami?" Gustuhin ko mang pun sabihin sa inyo noon na nagkakaproblema kami pero hindi ko alam kung papaano. Hindi ko alam kung paano ko kayo lalapitan. Panay ang agos ng luha ni Lucy. Tila ba kay lalim ng pinagdadaanan niya ng mga nakaraang taon. Nakatulalang nakamasid lang si Tita Maricel sa kanya. Bakas na rin sa mga mata niya ang pagod at bigla akong naawa sa nakikitang reaksyon niya. "Iniwan mo si Oliver? Bakit? May mali ba sa kanya? Sabihin mo nga sa akin ngayon." Wala na ang matapang niyang boses. Bagkus puno iyon ng lungkot at sakit. Pati na rin ang marahil na awa sa anak. "Mahal ko si Oliver, ma'am. Masaya ako nung ikasal kami. Pero 1 taon pa lamang kami nagsasama. Nung magbago siya. Naging mahigpit siya. Hindi na niya ako pinapayagan lumabas. Binawalan niya ako makipag-usap sa kahit na sino. Halos ikulong na lang niya ako sa bahay. Ginusto ko makawala. Araw-araw ay nag-aaway kami. Wala akong makausap na ibang tao. Ma'am, maniwala po kayo. Tiniis ko ang lahat. Pero umabot po kami sa puntong ikinulong niya ako sa bahay na mag-isa." Nangimbala ko sa narinig. "What? Ginawa ni Oliver iyon sa kanya?" "Believe me, I tried to make our marriage work. But..." Labis ang pag-iyak ni Lucy. "But what?" tanong ni Tita Maricel. I met someone, tita. Noong time na yon, nasasakal na ako kay Oliver. Iniwanan ko siya at sumama ako sa iba para lang makawala, kahit alam kong mahal ko pa siya." Putol-putol na paliwanag ni Lucy. Halos hindi na rin magawang magsalita na maayos dahil sa labis na pag-iyak. Mariing napapikit naman si Tita Maricel sa narinig. Bakas ang magkahalong sakit at galit sa kanyang mukha. Nang magbulat siya ng mga mata, ay naging matalim ang tingin niya kay Lucy. "Niloko mo din ba siya? Niloko mo ang anak ko, ganun ba?" Disappointed na tanong niya. "I'm sorry, ma'am. I broke his trust. Nadala lang ako na matinding kalungkutan noon, pero kailanman ay hindi nawala ang pagmamahal ko kay Oliver. Ginawa ko ang lahat para mabalik kami sa dati. Ilang beses akong nakiusap sa kanya noon na ayusin namin, pero ayaw niya na. Galit na galit siya sa akin." Nagulat pa kami nang lumuhod si Lucy sa harapan ni Tita Maricel. "Ma'am, I'm sorry. I'm really sorry." Ngunit sa pagkabigla namin ay isang sampal ang ipinadapo ni Tita Maricel sa kanya. Agad na lumapit si Krista sa tabi ni Lucy, na noon ay nawala ng balanse at napaupo sa sahig. "Walang hiya ka? Isa ka pa rin pala sa kanila. You hurt my son." "Maricel!" Saway ni Lolo at Lola Elena sa kanya. Mabilis siyang nilapitan ng daddy ni Rafael at niyaka para pigilan ito sa pananakit kay Lucy. "Maricel, stop it!" Madiing saway nito sa kapatid. "Kinausap kita noon, Lucy. Sinabi ko sa iyo kung anong pinagdadaanan ni Oliver. Ang sabi mo sa akin, kaya mo siyang tanggapin." Galit na sigaw ni Tita Maricel habang pigil ng kapatid. Napahugulhol naman si Lucy. "Alam ko po, kaya nahihiya ako sa inyong lahat. Kaya hindi na ako nagpaparamdam sa inyo. Maniwala po kayo, mahal ko si Oliver. I regret everything. Pinagsisisihan kong nagpadala ako noon sa ibang lalaki. Hiyang-hiya ako sa inyo hanggang ngayon." Bigla akong binalingan ni Lucy. Nakalatay ang matinding sakit sa kanyang mga mata at hindi ko magawang magsalita. Maging ang mga kasamahan namin ay napatingin din sa akin.
Sobra ako nagsiselo sa'yo, Angela. Nalaman ko na lang na nakilala ka ni Oliver. Sa'yo ko lang nakita na masaya siya. Hindi tulad noong ako ang kasama niya. Kaya nagkasya na lang ako sa malayo na panoorin siyang masaya sa'yo. Bakit sa akin hindi niya magawang sumaya? That is when I realized he loves you. Kung pwede lang natulungan mo siya ulit, tulungan mo siya, Angela, na bumalik sa dati. Pakiusap na rin niya sa akin. Parang umurong ang dila ko. Hindi ko din alam ang sasabihin kay Lucy. Bakit sa akin siya nakikiusap na tulungan si Oliver? Ako ang asawa pero sa'yo siya masaya. Naiintindihan ko naman kung bakit. Sinira ko ang tiwala niya o pinagtiwalaan niya ba talaga ako. Dahil nung una pa lang, naging mahigpit na siya sa akin. Maniwala po kayo, minahal ko si Oliver. Pero noong nakita kong higit siyang maayos kay Angela, ako na ang kusang sumuko. Ako na lang ang lumayo. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Kay Angela masaya siya. Tumatawa, gumingiti, hindi tulad kapag ako ang kasama niya. Dagdag pa ni Lucy. Walang makapagsalita sa aming lahat. Maging si Tita Maricel ay natahimik. Maging siya ay nahihirapang iproseso lahat ng sinasabi ni Lucy ngayon. Sinulyapan ko si Rafael na tila malalim ang iniisip. Nang tingnan niya ako ay hindi ko maipaliwanag ang nakalatag sa kanyang mga mata. Naroon ang takot, pagkabahala at selos. Inabot ko ang kamay niya sa takot na baka magalit siya sa akin sa mga naririnig niya kay Lucy. Nang magtama ang mga mata namin ay mas nanaig na ang pag-alala niya. Palabas lang lahat ng ipinakikita niyo sa akin itong mga nakaraang araw? Halos wala ng lakas sa tanong ni Tita Maricel. Ma'am, bumalik si Oliver sa bahay namin at kinausap niya ako. Sobrang saya ko noon. Sabi niya sa akin, handa na siyang patawarin ako. Gusto daw niyang magsimula ulit kami. Muling nabasag ang boses ni Lucy. Pero niloko lang niya ako. Hindi niya pa ako talaga napapatawad dahil paulit-ulit niyang pinamumukha sa akin ang kasalanan ko noon. Dahil kahit hanggang ngayon, si Angela pa rin ang hinahanap niya. Lucy, I'm sorry. Hindi ko na napigilang sumagot. Hindi ko sinasadyang siraan kayo. Hindi ko alam nung una na kasal siya. Kasalanan ko din dahil hindi ako bumitaw sa kanya kahit noong nalaman ko may asawa siya. Hiyang-hiya na paliwanag ko. No, Angela. Ako ang nagtulak kay Oliver sa'yo. Ako ang naunang magloko. Mapait niyang sagot. Dahil sa'yo ko lang siya nakitang masaya si Oliver. Ma'am, Lo, maniwala kayo sa akin. Oliver is sick. Hindi siya okay. Nito lang, tumakas ako sa kanya. Anong sinasabi mong may sakit ang anak ko? Nababahalang tanong ni Tita Maricel. Galit pa rin siya sa akin. Ako ang sinisisi niya sa nangyari. Alam ko nang hindi niya talaga ako mahal. Sinisisi niya ako kung bakit sila hindi magkaayos si Angela ngayon. That's bullshit. Ano ito, Lucy? Nag-usap ba kayo ni Angela na yan para palabasin ninyong masama ang anak ko? Anong klaseng asawa ka? Maniwala po kayo sa akin. Oliver needs help. Sinasaktan niya ako kaya ako tumakas. Binanta niya akong papatayin niya ako. Takot na takot ako kaya nagtago ako. Si Krista lang ang naisipan kong hinga ng tulong. I'm sorry, ma'am, but that's the truth. At nasasaktan din ako sa nangyayari sa kanya, pero wala akong magawa. Nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa narinig para akong papatawan ng hininga sa kaba. Sinaktan at binantaan din siya ni Oliver. I don't know what to feel. Maawa ba ako kay Oliver o magagalit? Naramdaman marahil ni Rafael ang takot ko dahil hinila niya ako papalapit sa kanya at naramdaman ko na lang ang kamay niya sa balikat ko. Ma'am, Lolo, please, help Oliver. He needs you. Ang sakit dahil sa kabila ng lahat ng bugbog na natamo ko, mahal ko pa rin siya. Sinungaling. Sinungaling ka, Lucy. Sinasabi mo lang yan para pagtakpan ang kasalanan mo sa anak ko. Hindi yan magagawa ng anak ko. Biglang sigaw ni Tita Maricel. Hinawakan niya si Lucy at madiing niyugyog. Nanatili si Lucing nakamasid sa kanya at umiiyak. Sabihin mo sa aking hindi totoo ang sinasabi mo.
She had eventually lost her composure and had now reached the breaking point. Umiyak na siya. Mabilis naman siyang niyakap ng kapatid at ina. Maricel, don't worry. We will help Oliver. It's not too late. We'll fix this. Was it my fault? Ma, pa, kasalanan ko ba lahat? Tila nanghihinang tanong niya sa ama habang umiiyak. Puno ng awa ang mga mata ni Lolo Miguel nang nilapitan ng anak. Kaya ko kayo ipinatawag para maayos natin ito. Sana imaintindihan mo. Kailangan mong harapin ang katotohanan, Maricel. Hindi mo ito pwedeng takasan o baliwalain. Your son needs your help. Bilang ina niya, ikaw dapat ang tumutulong sa kanya. Nakita kong sinulyapan ako ng mami ni Rafael. Kita ko sa mukha niya na gusto niya akong lapitan at may nais siyang sabihin sa akin pero hindi na itinuloy dahil ang atensyon naming lahat noon ay na kay Tita Maricel na umiiyak. Nilapitan niya ito at inalo din. Huwag kang mag-alala, hahanapin natin si Oliver kahit patawagan ko lahat ng connection ko. Pinalapahayag ni Lolo Miguel. Ang sabi ni Lolo Miguel ay ipinatawag niya kaming lahat para magkausap at maayos ang anumang gusot sa pamilya. Ngunit sa huli ay hindi rin kami nagkausap ng maayos. Masyadong okupado ang isip namin ng mga sinabi ni Lucy tungkol sa pagsasama nila ni Oliver. Maging si Tita Maricel ay hindi na nakausap ng maayos. Nakauwi na lang kami ni Rafael sa mansyon pero hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na makausap ng masinsinan ang mga magulang niya. Ang mga revelasyon ni Lucy ay labis na nakaapekto sa aming lahat. Para kaming naubusan ng lakas. Hindi na namin alam kung paano ipoproseso ang mga nalaman. Nagkaroon lang ako ng maliit na pag-asa nang lapitan kami ng mga magulang ni Rafael at sabihing isang araw ay bibisita sila sa amin. Ang isip ko ngayon ay okupado ni Oliver. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa kanya. Naaawa ako sa kanya, ngunit nandoon din ang takot. Minahal ko din siya noon. Hindi ko man lang nalaman na sa panahong magkasama kami, napakalalim ng sugat na iniinda niya. Sa kabila pala ng mga tawa at ngiti niya noon, ay ang mga sakit at sama ng loob. Gusto ko sana siyang makausap. Gusto ko pa rin siyang tulungan. Ngunit hindi pa man, ay tila nababasa na ni Rafael ang nasa isip ko. I will not allow you to get involved in Oliver's case. Seryosong sabi sa akin ni Rafael. Ha? Seryoso niya pala akong pinagmamasdan. If you are thinking of talking to him, huwag mo nang ituloy. Oliver isn't on his right mind right now. Kung iniisip mong kakausapin siya. But we have to help him. Marahas siyang humugot ng hininga. I know. Kaya kami na ang bahala. Kahapon ay kumausap na ako na makakatulong sa amin. Iyon pala ang lakad mo kahapon? Kaya pala siya maagang umalis. Yes. Look, Angela, I want to help him too. Ipagpaubaya mo na lang sa amin to. Pakiusap niya. Oo na. Promise, hindi ako makikialam. Pangako ko, dahil mukhang matindi talaga ang pag-aalala niya. Binuklat niya ang phone at napakunot ang noo niya. Napansin kong parang nawala siya sa mood. Animoy nanghihina siyang napaupo sa sofa. Bakit? Ano yun? Nagtatakang usisa ko. It's Rose. She's reminding me that I have a conference to attend tomorrow. Nakalimutan ko na yon dahil sa paghanap ko kay Oliver. Sumandal siya sa sofa at bahagyang hinilot ang noo. Para bang pagod na pagod siya at hindi ko siya masisisi. Nilapitan ko siya. At ako na mismo ang nagmasahe sa ulo at balikat niya. Nakapikit siya at kitang-kita ko ang malantik niyang pilik. Ngumiti naman siya habang nakapikit. I recall how he depended in me in front of his family. Thank you, Rafael. Bulong ko sa kanya. Imbes na sumagot, ay umungo lang siya. Thank you kanina. Ulit ko. Hinuli niya ang kamay ko at hinagkan iyon. Tulad ng dati, ay nagpabilis na naman iyon ang tibok ng puso ko. Saan nga pala yung conference mo? Usisa ko. It is a 3 days conference in Cebu. Actually, ngayon ang 1 day. Pero dahil ipinatawag tayo ni Lolo, hindi na ako naka-attend.
Hahabol na lang ako bukas. Ganun ba? Kailangan pala kitang ipaghanda ng gamit. Sandali lang at ihahanda ko ang mga damit mo. Maaga ka palang aalis bukas. Akmang magtutungo na ako sa kwarto namin, ngunit natigil ako nung maramdaman kong humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Nagtatakang tiningnan ko siya. I'm not sure if I want to attend that conference, sabi pa rin niya habang nakapikit. Bakit naman? Importante yata yun. Hindi ko alam. It seemed wrong for me to live in the midst of all of this. Amin niya. Ramdam ko ang pag-aalala niyang umalis. Nauunawaan ko naman ang sinasabi niya, kaya lang ay trabaho iyon at hindi niya dapat pabayaan ng milenya, lalo pa at tuluyan ng ipinaubayan ni Lolo Miguel ang pamamahala ng kumpanya sa kanya. Trabaho naman ang pupuntahan mo, kaya mauunawaan ka nila. Kailangan mong puntahan doon sa conference. Will you be okay here? Tanong niya. Napatitig ako sa kanya. Ako pala ang iniisip niya, kaya ayaw niyang mag-attend. Sa kabila ng lahat ng ito, ay ako pa rin ang isinaalang-alang niya. Oo naman, kung ako ang inaalala mo, magiging okay ako dito. Natatawang sabi ko. Hindi na siya sumagot. Handa ko na yung gamit mo ha? Lumakad na ako patungo sa kwarto namin at sinimulan ko na siyang gayakan ng mga damit. Alam kong nai-stress na siya sa sitwasyon pero pinipilit niyang maging kalmado. Asa na kaya si Oliver? May pag-asa pa kaya makinig siya sa mga pakiusap namin? Gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik. Naalala ko ang sinabi ni Krista sa akin. Balak umano ni Lucy na lumayo. Alam kong dapat ako magpasalamat kay Lucy dahil sa ginawa niyang pakikipag-usap sa pamilya ni Rafael. Nakatulong iyon para maunawaan ako ng pamilya nila at malinawan ang lahat. Sana lang ay sapat iyon para mahanap nila sa puso nila na mapatawad ako at bigyan ako ng pagkakataon na patunayan ang pagmamahal ko kay Rafael. Kinabukasan ay maagang gumayak si Rafael. Si Larry ang kasama niya at si Miss Rose. Ramdam ko pa rin ang pag-aalangan niya at gusto ko nang matawa sa dami ng bilin niya sa akin. Akala mo'y ilang taon siyang mawawala. Oo na, mag-iingat ako. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Pagtitiyak ko sa kanya. May pasok din ako sa trabaho, kaya naghahanda na rin ako. Si Mang Edgar muna ang susundo at maghahatid sa akin ngayon. Keep your line open, para kung tatawag ako ay masasagot mo agad. Bilin pa rin niya. Nahina akong tumawa at ikinunot naman ang noo niya. What's so funny? Wala, naninibago lang ako sa'yo. Bigla niya akong hinila at walang sabi-sabing hinalikan sa labi. Hindi na ako sanay na magkalayo tayo. Nakangising anas niya. Rafael, uuwi ka rin naman agad bukas, hindi ba? Natatawang sabi ko. Kung makapag-emote ito, parang ang tagal niyang mawawala. Ano kaya kung sumama ka na lang doon? Suhestyon niya. Ano? Hindi pwede. May trabaho ako. Tanggi ko. Ano ba ang nangyayari sa lalaking to? Wala na siyang nagawa para makumbinsi akong sumama. Umalis na sila ni Larry habang ako naman ay pumasok na sa trabaho. Buong maghapon ay nakailang tawag siya sa akin para mangumusta. Bandang tanghali nang tumawag si nanay para balitaan ako tungkol sa pagpapagawa ng bahay nila doon sa probinsya. Iyon ay alok ni Rafael sa kanila bilang tulong umano niya. Hindi na nakatanggi si nanay. Tutal ay kailangan din naman nila iyon at ayaw papigil ni Rafael. Walang kaalam-alam si nanay sa mga nangyayari sa amin dito sa Manila, lalo na sa mga pagbabanta ni Oliver. Sa tingin ko ay hindi makakabuti sa kanila na malaman pa iyon, kaya inilihim namin iyon sa kanila. Dumating ang hapon at naglalakad na ako palabas ng opisina nang mapansin kong may tawag sa akin si Mang Edgar. Dahil hindi ko nasagot iyon, ay nakita kong may message siya. Naipit umano ito sa traffic dahil sa aksidente sa daan. Akmang sasagutin ko ang message niya at sasabihin ko sanang hihintayin ko na lang siya nang may boses na tumawag sa akin. Ate Angela! Nilingin ko ang tumawag at namataan ko si Krista na papalapit sa akin.
Krista, anong ginagawa mo dito? Ate, pasensya ka na kung biglaan ako nagpunta dito. Nagbabaka sakali lang ako maabutan kita. Mabuti na lang at hindi ka pa nakakaalis. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko. Kasi hindi ko masyadong ginagamit yung number ko na tinatawagan mo dati. Bakit ka pala napunta dito? May gustong kumausap sa'yo, ate. Paalam niya sa akin. Ha? Sino? Nagtatakang tanong ko. Napansin kong nag-alangan siyang sumagot. Ate, papayag ka ba kung makikipag-usap sa'yo si Ate Lucy? Tanong niya. Natigilan ako at sandaling nag-isip. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap. Wala naman sigurong masama kung magkita kami, lalo pa at hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya. Ate, paalis na kasi siya mamaya lang. Nakiusap kasi siya sa akin kung pwede daw ba akong gumawa ng paraan para makausap kanya. Tinulungan ko siya, ate, nang makakuha ng trabaho abroad. Gusto na niya talagang lumayo. Ganun ba? Ano kayang sasabihin niya sa akin? Nagkibit balikat si Krista. Hindi ko alam, ate. Pero hindi ba mas maganda na rin iyon ang magkausap kayo ng maayos bago man lang siya umalis? Tama. Madami pa akong gustong sabihin sa kanya. Hindi pa rin ako nakakahingi ng tawad sa kanya sa mga naging kasalanan ko. Sige, asan ba siya? Ngumiti si Krista at dinukot ang susi ng sasakyan. Halika na at isasabay na kita. Ako na lang din ang maghahatid sa iyo pa uwi. Magkasabay na kaming nagtungo ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay inihahanda ko ang sarili sa gagawing pakikipagharap kay Lucy. She deserved an apology. Kung ano man ang sasabihin niya sa akin, ay handa kong tanggapin.